Sabi ko nga sa inyo, itong laban natin ay talagang Marcos Mafia ito. Sino ang mastermind? Sino ang mastermind sa tingin nyo? Yung nasa likod lang ng camera na hindi nyo lagi nakikita, na paulit-ulit kong sinabi sa inyo, ever since nung 2022, siya ang una kong tinarget. Ang ulo ng ahas na si Lisa Tanas, siya ang mastermind dito sa lahat ng ito. Kung nanood kayo ng ng The Godfather, siya yung combination of yung parang may legal strategist, 'di ba? May ganon. Sila yung mga strategists, sila yung mga nag-iisip, sila yung mga parang nag-iisip kung paano hubasin ang pera. So itong si Lisa Tanas, mga kababayan. Tahimik lang kunwari, pa-picture-picture, pero siya talaga ang utak ng lahat ng ito. Dahil alam naman natin na si Marcos Jr. ay wala naman talagang utak dahil nga bangag ang kanyang utak. Walang alam. So kung ibabase natin dito sa pelikulang The Godfather, yan si Lisa Tanas. Siya ang mastermind sa lahat ng ito. Then, ang protector, sino ba? Sino ang protector? Di si Marcos Jr. Kasi siya yung may kapangyarihan. Siya yung may political power para kontrolin lahat. Kayo at ang kanyang mga tao katulad ni Tambaluslos, di ba? Hindi makakakilos si Martin Romualdez, si Zaldico kung walang protection. So, the protector here is si Bangag Jr. by using his power as a president, as a lame duck president. So siya yung protector, then the godfather, itong si Don Tambaluslos ninyo, 'di ba? Si Don Corleone. At si Zaldico, siya ay parang treasurer, siya taga-collect. Although may mga tao siya, 'di ba? May mga Marines, may mga taga-kolekta, pero siya talaga yung parang taga-tago, 'di ba? Taga-secure ng pera. Sila taga-secure ng pera. Tapos may mga tauhan siyang tagahakot. Meron din yung listahan. Baka may mga video pa yan, di ba? Siya yung nagkukumpul-kumpul, nagtatakas-takas ng mga bilyon-bilyon para ialay kay Satanas na siya ay nag-deliver. Nag-deliver sila sa Aguado, which is doon sa Malacanang. So ito talagang mga hayop na to. Mafia talaga ito, mga kababayan. May tinatawag tayong runners, yung mga asungot nila, nandoon na yung mga maliliit na role. Kumbaga mga runners, utosan nila, taga-buhat, taga-ganyan, mga taga-pamagitan sa transaksyon katulad ni Eric Yap ng ACT-CIS party list ng mga tulfo. Nandyan si Maynard Ngo, tagapamagitan, middleman, 'di ba? Dumadaan sa kanya pera para maghatid dito kay Escudero. Actually, mga kababayan, itong lahat ng mga ito, lahat Congress, Senate, kaya ngayon inilalabas din sila Binay, sila Revilla, lahat yung mga yan. Kasi itong Marcos Mafia trying to divert your attention na ito pala mga kongres, ito pala itong mga senador na ito, sila Escudero, sila ito. Although kasama sila, ako naniniwala ako sa mga yan. Ngayon, para maiwas itong si Romualdez, kung totoo ito, kung ito, may balita ba kayo na si Orly Gutesa ay, cannot be reached? So nakakatakot kung ito ay, sana buhay pa siya, kasi ipapagurgur talaga to ni Bangag. So ngayon, magugurgur talaga itong manang Mafia Marcos na ito. Ngayon, sino ang spin doctor? Mag-quiz nga tayo. Sa tingin nyo, sino ang spin doctor? Ay si Amy Marcos. Bakit? Recently, yan sila Tito Soto, mga mga tauhan niya, mga yan. Dahil nagsalita siya ngayon na nagdrama-drama siya. Sabi dito sa balita, Senator Amy Marcos has denounced controversial basura deliveries. Ang perang pinagpaguran ng bawat Pilipino ay hindi basura. Sabi ng bigatla. Drama na naman. Bakit sa spin doctor? Nonsense yung pinagsasabi ni Amy Marcos kasi ang tunay na issue dito, hindi naman, yung pagtawag na basura, hindi naman sinabi yung testimonya ni Gutesa, ni Orly Gutesa na para tinuturing nila ang pera ng bayan ay basura. No. Ang tunay na issue dito, mga kababayan, yung sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa na ang pinsan niyang si Tambaluslos at si Zaldico ay ninakaw ang pera ng bayan dahil sa protector niyang kapatid at sa mastermind niyang sister-in-law na si Lisa Tanas. So, ibig sabihin, yung sinabi niya, nonsense yan. Dramatization 101 na naman yan. Kaya siya tinatawag na basura dahil code name nila yon. Hindi naman ibig sabihin na sinabi nila na, yung pera, ina-address nila, yung hard-earned money o taxpayers' money, parang binasa sila, yung mga pera ng taxpayers, basura yan. Tanga ka talaga, Amy Marcos, na sobrang sa botox. Kasi kabalintunaan o kabaliktaran ng utak mo, kabaliktaran na yung pera ay ginudyos nila at hindi nila tinuturing na basura. Love na love nilang pera. Ganid nga sila, billion, 100 billion, aabot pa ng trilyon. Sa pelikulang The Godfather,
Sa akma talaga itong magpamilyang ito. The mastermind, the protector, the godfather, the treasurer, si Zaldico, and the spin doctor, at marami pang mga asungot. So yung sinasabi dito ni Amy Marcos, di ba? Ang pinupunto dito ng whistleblower natin, si Gutesa, na yun ang codename nila para hindi halata. Sabihin, alam naman sasabihin na, oy, hakutin nyo na yung mga ninakaw natin sa taong bayan. Di ba? Hindi nila sasabihin yan. So ngayon, itong si Amy, nagdadrama-drama na naman. Imbis na tutukan mo yung hayop mong kapatid na adik at i-booking mo sa taong bayan, yung demonya mong sister-in-law na mastermind lahat sa pagdanakaw na ito, yung pinsan mong iho di puta, lahat ng kawatan, yan ang tututukan mo.